Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayong umaga ay maglilibot tayo sa aming kusina upang ipakita ang mga mahahalagang kagamitan na nagpapadali sa pagluluto. Tara! Sa bahaging ito ay ang mga kubyertos na madalas natin ginagamit sa pang-araw-araw. Ito naman ay ang fork at ang spoon. Ito ay madalas natin ginagamit sa pang-araw-araw. Ito ay spoon at fork sa Ingles. Ang Sputnik ay mahalaga para paghahalo at paghahain ng pagkain. May iba't ibang laki at materyales ito na ginagawa itong maraming gamit para sa iba't ibang gawain. Mula sa isang mangkok ng sopas hanggang sa pagdaragdag ng mga sangkap sa isang recipe, ang Sputnik ay isang mahalaga na kagamitan sa kusina. Ang forke ay pangunahing ginagamit para sa pagkuha ng pagkain, lalo na ang karne at gulay. Ito ay kapaki-pakinabang din para sa paghahalo ng itlog. Ang mga ngipin nito ay dinisenyo upang hawakan ng mahigpit ang pagkain, na ginagawa itong isang mahalagang kagamitan para sa parehong pagluluto ng pagkain. Ito naman ay yung tinatawag na kaponsa o mas kilalang wooden spoon sa salitang Ingles. Ito ay ginagamit sa paghalo ng mga kakanin o mga malalagkit na pagkain. Ang kaponsa ay kilala sa tibay at ginagawa itong perpekto para sa paghahalo ng mainit na timpla. Ang makinis na ibabaw nito ay pumipigil sa pagdikit ng pagkain. Tinatawag na siligda o fish turner sa Ingles. Ito ay madalas natin ginagamit sa prito ng itlog, isda, at iba pa ang mga prito din. Ang silikda naman ay partikular na dinisenyo para sa pagbaliktad ng mga pagkain tulad ng isda, pancake at omelette nang hindi napupunit o nasisira. Ang malapad at patag na ibabaw nito ay nagbibigay ng sapat na suporta, habang ang manipis na gilid nito ay nagpapahintulot sa madaling pagdaos-dos ng pagkain. Ito naman ay talagmag o mas kilala sa Ingles bilang peeler. Ito ay ginagamit sa pagluluto, katulad na lamang ng mga gulay, prutas at iba pang sangkap sa mga pagluluto. Ang talabmap ay ginagamit para sa pag-alis ng balat mula sa mga prutas at gulay na lumilikha ng manipis at pantay na hiwa. Ang matalas na talim nito ay ginagawang mabilis at mahusay sa pagluluto. Ito naman ay bello pie o mas kilala sa Ingles bilang round cake pan. Ito ay ginagamit na hulmahan ng mga cake katulad na lamang ng chiffon cake. Ang bello pie ay isang pangunahing kagamitan para sa pagluluto ng cake, cheesecake at iba pang mga panghimagas. Ang makinis na mga gilid at pantay na base nito ay nasisiguro ng pare-parehong pagluluto. Ito naman ay formahan o mas kilala sa Ingles bilang molder. Ito ay ginagamit sa pagluluto ng mga bibingka at cupcake. Ang pormahan naman ay ginagamit upang ihugis ang pagkain sa mga partikular na anyo, tulad ng mga cookies. May iba't ibang disenyo ito na nagbibigay daan para sa malikhain at pandekorasyon ng mga opsyon sa mga gawaing pangkusina. Ito naman ay isang balendera o mas kilala sa Ingles na blender. Ito ay ginagamit sa pagdudurog ng ice o paggawa ng mga fruit shake. At ang balendera naman ay isang makapangyarihang kagamitan na ginagamit para sa pagpipino ng mga sangkap. Maaari itong lumikha ng makinis na sarsa, sopas at smoothie, pati na rin ang pagdurog ng yelo at paggiling ng mga mani. Ito naman ay pangbatok o mas kilala sa Ingles na wire whisk. Ito ay ginagamit sa paghalo ng itlog o paggawa ng icing o meringue. Ang pangbatok ay ginagamit para sa pagsasama ng hangin sa mga timpla na lumilikha ng mga magaan at mahangin na texture sa mga batter, sarsa at cream. Maaari rin itong gamitin para sa paghahalo ng mga sangkap at mga likido. Ito naman
naman ay isang sumpay o mas kilala sa Ingles na frying pan. Ito ay ginagamit sa pagluluto, pagpiprito at iba pa. At ang sumpay naman ay ginagamit para sa paglikha ng mga marka ng grill sa pagkain na nagdaragdag ng maulap na lasa at texture. Ang mga nakataas nitong tagaytay ay nagpapahintulot para sa pantay na pagluluto at pumipigil sa pagdikit ng pagkain. Ito naman ay panisilyo o mas kilala sa Ingles na bread knife. Ito ay kadalasan ginagamit sa paghihiwa ng mga tinapay para maiwasan ang pagkadurog nito. Ang panisilyo ay may isang may ngipin na talim na dinisenyo upang maputol ang matigas na tinapay nang hindi napupunit. Ang mahaba at manipis nitong talim ay nagpapahintulot para sa malinis at pantay na hiwa na tinitiyak ang isang kasiyasiyang karanasan sa pagkain ng tinapay. Ito naman ay isang halo-haloan o mas kilala sa Ingles na mixing bowl. Ito ay kadalasan ginagamit sa paghalo ng mga sangkap. At ang haluan naman ay mahalaga para sa paghahalo ng mga sangkap, paghahanda ng mga butter, at pag-iimbak ng mga nakahandang pagkain. Ang malapad at bilugan nitong hugis ay nagpapahintulot para sa madaling paghahalo at pagbuhos, habang ang iba't ibang laki nito ay ginagawa itong sangkap para sa iba't ibang mga recipe. Ang isang porloto o mas kilala sa Ingles na pressure cooker. Ito ay kadalasan ginagamit sa pagpapalambot ng mga karne kagaya ng mga baka at baka. Ang porloto ay isang mahusay na kagamitan na nagluluto ng pagkain ng mabilis at pantay-pantay na pamamagitan ng paggamit ng presyon ng singaw. Tumutulong ito na mapanatili ang mga sustansya at lasa na ginagawa itong perpekto para sa matigas na hiwa ng karne at gulay. Ito naman ay isang patiti o mas kilala sa Ingles na utility tray. Ito ay kadalasan ginagamit sa paghatid ng pagkain sa hapagkainan. Ang patiti ay isang maraming gamit na ginagamit para sa paghahain ng merienda. Ang patag nitong ibabaw at ang mga hawakan ay ginagawang madali itong dalhin at linisin. Ito naman ay isang pani sheets o mas kilala sa Ingles na baking sheets. Dito nilalagay ang mga tinapay na ipapasok sa loob ng makapangyarihang horno. Ang mga pani sheet ay mahalaga para sa pagbe-bake ng cookies, pastry, at iba pang mga recipe. Ang patag nitong ibabaw ay nagbibigay ng pantay na pamamahagi ng init na tinitiyak ang pare-parehong mga resulta. Naman ay isang bobot o mas kilala sa Ingles na pastry tip. Ito ay kadalasan ginagamit sa pastry bag upang makabuo ng disenyo sa isang cake. Ang mga bubot naman ay attachment para sa mga piping bag na nagbibigay daan upang lumikha ng mga pandekorasyon ng hugis at disenyo para sa mga cake, cookies at iba pang mga dessert. May iba't ibang laki at hugis ang mga ito. Naman ay isang kayuran o sa Ingles ay grater. Ginagamit ito sa keso o sa mga gulay na kailangan mong pinuhin. Ang kayuran ay ginagamit para sa pagkidkid ng keso, gulay at iba pang mga sangkap. Ang matalas at ang gulo nitong mga talim ay lumilikha ng manipis o magaspang na nagdaragdag ng texture at lasa. Ito naman ay isang tulaklak o mas kilala sa Ingles na food tray trolley. Ito ay kadalasang makikita sa mga hotel. Dito ay nilalagay ang mga pagkain na handa na ihatid sa kanya-kanyang mga kwarto. At ang panghuli naman ay ang tulaklak. Ito ay isang mobile cart na dinisenyo para sa pagdadala ng mga tray ng pagkain at mga supply. Madalas itong ginagamit sa mga restaurant, hotel at iba pang mga setting kung saan kailangang ilipat ng mahusay ang pagkain. Ayan na! Isang paglilibot sa aming kusina at lahat ng mga halagang kagamitan na nagpapahintulot sa aming mga pakikipagsapalaran sa pagluluto. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa karagdagang mga tip sa kusina at mga recipe.